Akalain nyo yun, ano po? Biruin nyo yun. Ang ating presidente, pagkaayos-ayos at puro paghagilap doon sa mga korap nga ang ginagawa. Yung mga magagandang mga proyekto ang ginagawa. Isang beses, ang ating Pangulo na-excite po doon sa pagbabalita na naaresto na-detain si Saldico. Dahil isa po siya doon sa nangunguna, no? Na masupil, maubos yung mga magnanakaw sa gobyerno at ang talagang pinaka nakikita nating mastermind, ito nga si Saldico, mga bossing. Na-excite ang Pangulo nung narinig na na-detain doon sa Czech Republic. Ngayon, yung mga DDS nagsasaya. Kasi daw po, mga kababayan, nag-fake news daw po ang Pangulo. Pero tingnan niyo po itong balita na ito. Saka po natin sabihin kung talagang nag-fake news ang Pangulo. Issues was straightforward and factual. The latter's released from detention after 48 hours without... Atras ko, ha? Atras ko. Ang sabi ng Pangulo na detine etong si Saldico. The president's announcement on the 16th of this month of fugitive ex-lawmaker Saldico's capture by Czech authorities on immigration issues was straightforward and factual. Mga DDS, kayo lang ang mahilig doon sa fake news kayo lang ang mahilig doon sa fake news. Di ba? Ayan, totoo. Nahuli si Saldico after 48 hours, pinakawalan. Ang nahihinaan lang po ako, mga bossing, alam nyo kung kanino? Doon po sa mga pinapunta, doon sa kay Saldico. Ano ba naman yung, alam nyo, nandiyan si Saldico, nasa loob si Saldico. Mano ba naman na pag lumabas sa pagkakadetine, sundan nyo na. Ewan ko, bakit biglang naging balita nila, hindi na nila alam kung nasaan Pero sigurado daw po sila na nasa loob lang daw po ng Schengen country, mga kababayan. So, totoo na nadetine. Ano po? Kaya lang ang hina ng mga sumunod, ang hina ng mga pinapunta, hindi pa pinostehan para hindi na makapunta kung saan man. Ngayon, problemado na naman tayo. Yung tipo bang pinalaya, papalayain. O sige, sundan nyo na ha. Habang tayo ay inaayos natin yung dokumento, mga papeles, etc. Para kapag ready na yung mga papeles, alam natin agad kung saan tutuntunin si Saldico. Pero hindi. Nawala pa. Pero, totoo yung ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na nadetini nga si Saldico ho, mga kababayan. Diba? O, tuloy. Latter's released from detention after 48 hours without so much as a word or a whisper to the Philippine government filled the president with chagrin and second guesses. Still, efforts to speed up the extradition. Hindi ko marinig. Nasira na yata itong Nasira na yata itong earphone ko. Sabi ni Jordan G. Sablay kasi si John Vic. Isa pa yan. Ano? Medyo slow down. Slow down, no? Doon sa mga pag-aanunsyo, doon sa mga pagbabalita. Medyo kapag narinig ho kasi natin, ako, mga kababayan, sinusuportahan ko po yung magkapatid na Remulla. Ano po? Pero, miski po sa akin, maririnig nyo, mga bossing, na parang yung kay John Vic umaabot, lumalagpas na doon sa parang medyo astigan kapag nandyan no? Pagka may interview Pero ang ending, medyo sumasablay po Sabi nung iba, anong medyo sumasablay? Sablay talaga. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, puro pa-cute si John Vic Remulla. Hindi ko kayo masisisi diyan sa mga ikinokomento ninyo. Ako man din po, mga kababayan, nalulungkot doon sa yung tipong hindi na nila alam kung nasaan na naman si Saldico. Sabi ni Marijo, buti pa si Matibag, tibag ang angas ng mga DDS. Walang pakialam yan sa mga DDS, mga bossing. Diba? Walang pakialam yan. Pero anyway, tayo po, ang gusto natin, sana,
yang si Saldico, makuha, mahuli na. Ito yung sinasabi ng mga DDS na natatakot si Bongbong Marcos na ating presidente na mahuli si Saldico. Siya ngayon nag-number 1 na na nag-announce na nahuli na si Saldico Kung yung tao na yan, na si presidente, natatakot po sa mga ganyan, hindi niya i-announce yan. No, hindi niya i-announce yan. Gagawa ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos yan na hindi lumabas sa publiko na nahuli na si Saldico. Pero siya pa yung nagsabi. Siya pa yung nag-announce sa atin. No, pwede niyang gawin na, palayain niyo na si Saldico. Ito, ganito, ganyan. Tawagan ko, layain niyo na yan. Hayaan niyo na yan. Di ba? Kasi kapag kaya na iuwi sa Pilipinas at nalaman ng mamamayang Pilipino na naaresto na yan, tapos ako yung sasabihin na mastermind, yari ako. Pero hindi po ganoon ang ginawa ng Pangulo. Ang ginawa ni Pangulo, in-announce sa atin. No? Dahil ramdam natin na excited ang Pangulo na magkaroon ng hustisya para po sa pondo ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan, isang oras na din tayo magkakasama dito. Ilan ang nag-like sa inyo? Para doon sa mga hindi pa nakapag-like, pipindutin nyo lang yung like dyan sa ilalim ng Mark Ramos. Para doon sa hindi pa nakasubscribe, pipindutin nyo lang yung subscribe button dyan. Ano po? Mamayang gabi, magsama-sama ulit tayo. 8:00 ng gabi, Pilipinas time. No? Para naman po doon sa mga hindi nakapanood nitong live natin, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo panoorin na replay. At huwag nyo kalimutan mag-like. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.